Hindi talaga maiiwasan na darating tayo sa punto ng buhay natin na sobrang lungkot tayo. Dahil hindi sila sanay na malungkot ako, nag-KTV na lang kami ng mga pinsan ko. Hello mga bishi! Naniniwala ba kayo sa pahayag na kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo? Kasi ako mga bishi, oo. Dahil alam nyo ba na nitong nakaraan nga ay kamuntik na ako mai-feature ng kapuso mo Jessica Soho sa kanilang show. Ito na nga yung pangalawang beses na sobrang hinayang na hinayang ako dahil nga yung una dapat mag-guest naman ako doon sa show ni Kuya Kim na dapat alam mo. Hindi ko na nga kinikwento sa inyo ang mga ganitong bagay mga bishi kasi ako talaga sobrang nahihinayang at sobra ding talagang nasasaktan. Kapag mayroon ngang nag-chat sa akin ng mga ganyan mga bishi, talagang ginagrab ko yan. Pero syempre, kung hindi talaga para sa akin, hindi para sa akin. Hindi ko din talaga maintindihan pero sobra talagang daming nagiging hadlang. Yung una nga ay yung kalayuan ng Mindoro doon sa Maynila. Tapos nung naandun na ako sa Maynila, kumbaga isang kembot na lang papunta doon ay hindi pa rin talaga natuloy yung pag-feature sa akin ng malaking network. Masakit para sa akin yun mga bishi kasi umaasa na ako. Tsaka kumbaga napakalaking opportunity yun tapos hindi talaga napupunta sa akin. Pero naniniwala din talaga ako mga bishi na mayroong ibang plano sa akin si Lord. Kung hindi talaga para sa akin, hindi para sa akin. Siguro hindi pa ito ang time para ma-feature nila ako. Kaya naman nung sinabi sa akin na hindi na daw matutuloy yung pag-feature sa akin, nagpalit ng ibang segment. Grabe talaga mga bishi, na-hurt talaga ako doon. Kahit anong pigil ko sa luha ko, hindi ko talaga mapigilan. Kumawala talaga siya. Tapos nakita ako ng mga pinsan ko na umiiyak kasi ang sakit-sakit. Kaya naman para maging masaya ako, nagpunta na nga lang kami sa KTV kasama ng mga pinsan ko. Ito din talaga yung first time ko na makapunta sa mga ganito at grabe talaga mga bishi, yung lungkot ko biglang napalitan ng sobrang saya. Pumunta nga pala kami sa Rockstar KTV sa Glorieta 4 Makati. Alas 10 na nga ng gabi nung kami ay nakarating dito. Kahit nga kinabukasan nito ay uuwi na kami ng Mindoro dahil wala na rin namang reason para magstay ako doon. Saya na nga lang muna kami at una ko nga kinanta mga bishi ay yung Salamat ng Dadon. Kasi sobrang nagpapasalamat talaga ako sa mga pinsan ko dahil akala ko maiinis sila sa akin dahil nga umiiyak ako pero hindi mga bishi, inunawa din talaga nila yung aking feelings. Ang feelings! Etong KTV nga namin ay syempre sagot na naman ng aking pinsan na sa Ate Kring Kring. 7,500 nga ang bayad niya dito, good for 15 persons. Tapos yung pagkain at inumin, parang kailangan mong i-consume yung worth 7,500. Parang ganun, hindi ko din gets kasi hindi naman ako nagbayad kaya hindi ko na inintindi. Alam niyo ba mga bishi, na kapag kasama ko yung mga taong malalapit sa akin, sobrang kwela ko. Bida-bida din kasi talaga ako sa totoong buhay. Yung tipong pag nagkikwentuhan, ay nako, may actions pagid talaga pag ako nagakwento. Pag sumayaw ako, todo-todo, yung hataw kong hataw, ganun. Kaya talaga kapag nakita nilang umiyak ako, bagong-bago talaga yun sa paningin nila. Tapos alam niyo ba, nag-post baga ako ng isang video na umiiyak nga ako tapos mayroon dong parang quotations tapos may sad song. Ang daming nagchat sa akin, nagtanong kung bakit nga daw malungkot ako, ganyan-ganyan. Hanggang sa napagod na ako mag-reply sa kanila isa-isa. Kaya naman ang ginawa ko, binura ko na lang yung post ko. Tapos mayroong isang taong nagsabi sa akin na bishi, hindi kami sanay na makita kang malungkot, hindi bagay sa'yo yan. Kaya naman ang ginawa ko talaga mga bishi, binura ko talaga yung aking video na malungkot ako. Kasi para dun sa mga taong nakikita ako na palaging masaya, bago sa kanilang paningin na ako ay malungkot. Pero alam niyo ba mga bishi, na normal lang naman na malungkot tayo sa ating buhay. Normal lang din na mabigo, normal lang din na masaktan. Pero after nun, dun tayo kasi mas lalong tumitibay. Sa lahat ng mga malulungkot na bagay na nangyayari sa atin, dapat i-take natin to in a positive way. Mas maging matapang tayo, mas magsumikap, yung mga ganun. Hindi ko din alam kung magiging applicable to para sa lahat. Pero sa akin kasi mga bishi, kapag may mga ganitong pagsubok, mga nalulungkot talaga ako, ina-take ko siya in a positive way. Kaya naman nung sinabi sa akin na hindi na nga daw matutuloy yung aking KMJS, okay lang, nung una masakit, pero syempre, kailangan kong tanggapin. Napakadrama naman ng aking kwento, tapos yung video, ang saya-saya. Habang nagkakasayahan nga kami dito mga bishi, mayroon nga akong isang pinsan na nagapahid ng kating ko dahil masakit na ang kanyang ulo. Sakto din talaga ito sa kantang Ayokong Tumanda nang Hindi Ka Kasama. 3 years nga pala kaming nagstay dito sa Rockstar KTV. Sobrang ganda pala dito mga bishi dahil yung mga kanta nila makabago talaga. Mayroon nga ditong kanta yung Salamin-Salamin ng Bini. Mayroon nga din sila ditong free wifi kaya naman hindi ka mabuboard. Kapag natapos na nga yung 3 hours mo, bigla-bigla na lang mamamatay yung video okay. Pero mayroon pa rin tunog yung microphone. 1:30 AM na nga nung kami ay natapos mag-video okay at kitang-kita mo talaga na wala nang mga tao sa labas. Kami na lang talaga yung paggala-gala. Nung lumuwas nga lang ako sa Maynila, doon ko lang din talaga naranasan yung nightlife, yung umuwi ka ng madaling araw. Grabe mga bishi, sobrang saya talaga. Nga ng mama ko, umuwi ka na dito, daw dalaga ka eh. Mag-alas 3 na nga ng madaling araw nung kami ay nakauwi sa bahay. Nagkayayaan pa kasi kaming uminom ng kape. Midlip nga lang kami ng 1 oras, tapos kami naman ay bumiyahe pauwi naman dito sa Mindoro. Kaya naman sa lahat ng pinsan ko na nasa Maynila, lalong-lalo na kina Ate Kring Kring, kay Ate Janelle, kina Ate Maris, maraming salamat talaga sa inyo mga bishi. Oh, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!